Kailangan ng magdesisyon ng Bucks bago sumapit ang trade deadline. Kung pananatilihin nila si Giannis sa kanilang lineup o gumawa ng malaking rebuilding dahil baka kung hindi makapag-retol ang Bucks sa paligid ni Giannis sa offseason na to, paniguradong hindi malabo na itong si Giannis mismo ang mag-request ng trade para sa Bucks, lalo't inuumpisahan na nitong Bucks na sirain yung core nila at nakikita na malaking rebuilding pa ang kakailanganin ng mga to bago makabalik sa pagiging champion contender kahit nasa roster pa nila itong si Giannis. Kaya ngayon nare-report na agresibo ang Bucks na mag-rebuild sa roster para dito kay Giannis, dahil kung hindi nila magagawa yan paniguradong itong superstar nila ang mawawala sa kanila. Sinabi ni Mike Dunleavy na ino-optimize ng mga to ang kombinasyon ng size and skill sa isang trade, hindi lang puro size ang hinahabol ng mga to sa off-season na parating. Talagang nagpapahiwatig ang Warriors dito kay Giannis. Kailangan ng players na may basketball IQ at kakayahan na mag-switch ng araw at hindi basta-basta nagdadala ng salary cap burden sa kanilang roster. Yan yung big man na superstar na pinupunto nitong si Mike Dunleavy sa isang trade. Sinabi rin nito na isa sa mga plano nila para sa offseason nga makakuha ng isang malaking pangalan o star player mismo yung balak niyan mga parikoy na makuha. Ulitin ko mga parikoy, size and skill ang target ng Warriors. Dinagdag niya pa yung superstar. Sa mga rumors ngayon si Giannis lang naman ang superstar na pwedeng maging available, pero hindi pa yan sure kung bibitawan siya ng Bucks, dahil ngayon yung isa sa mga superstar na kasama nitong si Giannis na-trade na sa Rockets, itong si KD. Meaning ang target talaga ng Warriors ngayon itong si Giannis, pero nakikita ng mga to na dahil sa salary cap rules ngayon ng NBA mas mahihirapan na sila sa bagay na yan dahil mataas na yung payroll at limitado na sila sa salary cap space. Meron na lang silang 139.6 million na committed para kay Steph Curry, Jimmy Butler at Draymond Green. Kaya kung sakaling pipirma pa ng extension si Kuminga, aabot na sila sa mahigit sa 90% ng salary cap nila. Kaya sinabi sa report na dahil sa cap crunch, mas nakatutok na lang ang Warriors sa backup star na kaya ng budget nila. Pwedeng trade o free agency tulad nga nitong si Derrick White o iba pang mga wings o center na papasok sa salary nila mula sa 30 million a year at magiging fit sa roster kasama syempre yung big three nila. Sa kabilang banda mga pare ko, may nilabas na report mismo ang Salt Lake Tribune na si Andy Larsen sa Lock on Jazz podcast na nagsubmit na ng trade offer ang Lakers para kay Walker Kessler dito sa Utah Jazz. Talagang desperado na yung mga to and malay natin hindi pa nagsisimula ang trade deadline makakuha na ng Lakers ang sentro na matagal na talaga nilang kinukursunada, dahil last mid-season pa lang naman talaga minamata na ni Rob Pelinka ang center na to sa Jazz. Una pa lang naman matagal nang hinahanap ng Lakers ang isang top tier na sentro para suportahan sila LeBron at Luka Doncic, kaya naging prominente talaga na target nila si Walker Kessler. Yan talaga yung main target ng Lakers. Sa report ngayon nagbigay pa ng trade offer ang Lakers na nakadepende na lang sa magiging deal kung magugustuhan mismo ng Utah Jazz yung ino-offer dyan nitong si Rob Pelinka. At yung nakikita na pwedeng i-offer naman ng Lakers na magiging interesado talaga ang Jazz para masigurado ng Lakers itong si Kessler sila Austin Reeves o Dalton Knecht kasama si Rui Hachimura o Gabe Vincent. And for sure nakasama dyan yung mga unprotected nila 2029 at 2031 first round picks para ma-secure nila itong si Kessler. Pwede rin nilang isama pa ang protection of 2027 pick nila para maging mas attractive nga raw ang package at magbawas na lang sila ng asset sa trade. Ang Lakers offer para kay Kessler kailangan ng kombinasyon ng promising talent at significant draft asset kung talagang desidido na ang Lakers na masolusyonan. At matapos na ang problema nila pagdating sa isang top tier na center kailangan talaga nilang sumugal dyan, lalo't wala silang ibang choice dahil sa salary cap flexibility problem ng mga to na malapit na sa restriction. Kaya nakikitang malaki talaga ang posibilidad na yan yung mga trade asset na inoffer nitong si Rob Pelinka sa Jazz para makuha itong si Walker Kessler.